Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Ang nakikita niyo po ngayon ay ang live na sitwasyon sa Villamor Air Base. Inaabangan na ang pagdating sa bansa ng mga atletang Pinoy na lumahok at nagbigay ng karangalan sa 2024 Paris Olympics. Kabilang ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. 17 sa 22 Pinoy Olympians ang sakay ng chartered flight mula Paris. At inaasahang lalapag sila rito sa bansa pasado alas 7 ngayong gabi. Ang iba pang detalye, ihatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay matapos magtamo ng mga tama sa bala ng sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang driver ng ambulansya ng isang barangay sa Taguig. Nahuli kam ang pamamaril sa biktima na posible umanong may kinalaman sa iligal na droga. Ang mga sospek nasawirin matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naglalakad ang lalaki ito sa gilid ng kalsada nang biglang may sumulpot sa kanyang likuran at walang kabog-abog na binaril siya sa ulo. Natumba ang biktima. Pero kahit nakahiga na, pinagbabaril pa rin siya ng suspect. Pagkatapos, sumakay ang gunman sa kasama niyang nakamotorsiklo. Ano yung making sure na talagang mamamatay siya? Opo, at kaya nga po nung nangyaring insidente, on the spot po patay po yung ating biktima. Sinigurado nung suspect natin na patay talaga siya kung iiwanan niya. 4 ang tinamong tama ng bala ng baril ng biktima. Nangyari ito mag-aalauna kahapon malapit sa barangay hall ng barangay San Miguel. Ambulance driver ng barangay ang biktimang kinilalang si Bayan na Quezon. May natukoy ng motibo sa pamamaril ang pulisya. Pagkakautang ay sa illegal na droga. At 1 taon na po itong naniningil at meron na rin mga pagbabanta sa buhay niya. Sa pamamagitan ng backtracking ng mga pulis sa mga CCTV video at sa tulong ng ilang nakasaksi, natunton ang kinaroroonan ng mga suspect. Pero nang ikasa ang hot pursuit kaninang madaling araw, nauwi umano ito sa barilan. Ayon sa hepe ng Taguig Police, papalapit pa lamang daw ang mga pulis ng mga oras na yon sa pinaniniwalaang hideout ng mga suspect dito sa West Bicutan nang bigla raw silang paputukan, kaya nagkaroon ng enkwentro. Tumakbo raw ang mga suspect. Pareho silang patay. Na-recover sa kanila ang 2 kalibre 38 at 1.45 na baril. Papakrossmatch po natin yung mga na-recover natin baril. Nakuha rin ang motorsiklo at helmet na ginamit umano ng gunmen. Ayon sa Taguig Police, may dati ng mga kaso ang mga suspect. Ikinabigla naman ng mga kaanak ng biktima ang nangyari. Wala raw silang alam na kaaway ni Quezon. Nagbigla kami, syempre. Masakit sa part namin kasi wala kaming alam. Wala rin po siyang nabanggit sa inyo anything in the past? Wala lang siyang nababanggit tungkol doon. Tukoy na raw ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mastermind. Pero hindi na muna sila nagbigay ng impormasyon hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Sinibak ng Office of the Ombudsman si Alice Guo bilang alkalde ng Bamban. Ang COMELEC isinibi na rin ang sabina para kay Guo dahil sa hindi umano pagsasabi ng totoo sa kanyang Certificate of Candidacy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa 25 pahinang desisyon, dinismiss sa serbisyo ng Office of the Ombudsman si Banban Mayor Alice Guo. Hindi rin niya makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits at habang buhay siyang disqualified sa anumang opisina ng gobyerno. Nag-ugat ang desisyon sa reklamong isinampa ng Department of Interior and Local Government para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty, at serious dishonesty, kaugnay sa naging papel ni Guo sa illegal operation ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac.
Ang ikinilos daw ni Go, nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Konektado raw ang sunod-sunod na aksyon na ito at wala nang ibang konklusyon kundi ang sadyang ginawa ito ni Go ng may ulterior motive at self-interest. Malinaw daw na conflict of interest ito, sabi ng ombudsman. Kaya dapat daw mapanagot si Go. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Go. Ang COMELEC naman, isinilbi ngayong araw ang subpoena para kay Go para sa preliminary investigation kaugnay ng reklamong misrepresentation laban kay Go. Kaugnay ito ng hindi umano pagsasabi ng totoo sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo siyang mayor, nang ideklara niya sa kanyang COC na isa siyang Pilipino. We are informing her that there is a complaint against her for material misrepresentation. Kaya napaka-importante itong proseso na ito because it is the right of every citizen to be informed of the nature and cause of the charge against him or her. Unang tinungo ang sinasabing farm ni Go sa Bamban, Tarlac. Opo, magandang umaga po. Pulis po. Bamban Police Station po. Matapos ang ilang ulit na pagkatok sa gate, pinagbuksan sila ng isang katiwala. Kami ay representative ng COMELEC Region 3 at saka galing tayo sa main office si Attorney Albert Rodriguez. Kinatawan ng COMELEC Central Office namin, magpa-serve kami ng summons kay Mayora Alice Guo. Ano ba ang katungkulan mo dito? Caretaker lang po ako dito, sir. O, Tigalianis lang po. Pero sabi niya, hindi siya otorisadong tumanggap ng subpoena. Kaya iniwan na lang ng COMELEC ang kopya ng subpoena sa katiwala. Sunod nilang pinuntahan ang munisipyo ng Banban. Sinalubong sila ng ilang lokal na kinatawan ng COMELEC at dumiretso sila sa mayor's office. Wala doon si Acting Mayor Leonardo Anunciacion, pero isang staff ng opisina ang tumanggap sa subpoena. Pero sabi niya, wala na umano silang komunikasyon sa mayora. Ako siya na po yung mag-hand over if ever kay Mayor Go. Siguro po kung makikita natin siya. Matapos ma-serve yung subpoena dito sa farm ni Mayor Alice Go at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Go. Kapag hindi siya sumagot ay pwede na raw desisyonan ng COMELEC Legal Department ang preliminary investigation. May 10 araw si Go para maghain ng counter affidavit sa COMELEC. Matatanda ang hindi nag-file ng counter affidavit si Go sa reklamong human trafficking sa Justice Department. Meron ding pinalabas na warrant of arrest ang Senado laban sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi siya matunto ng mga otoridad. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang kanyang abogado na si Attorney Stephen David pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Bahagyang naiangat na ang unahang bahagi ng lumubog na motor tanker Jason Bradley sa Bataan. Pero inaalam ngayon ng NBI kung paano ito nakapaglayag kahit meron na palang warrant of seizure and detention noong pang 2022. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Yan yung Coast Guard. Balik nyo na lang dito yan. Balik mo na lang. Andito na yung Coast Guard. Kuha ito noong December 2023 sa Mariveles, Bataan, habang sinusubukang pigilan ng NBI Organized and Transnational Crime Division at Bureau of Customs ang barkong ito na di umano'y sangkot sa paihi o oil smuggling. 12 lorry o oil tanker truck ang naharang sa operasyon, nakakumpiska ng 7 million pesos na halaga ng diesel na nakumpirmang smuggled ng mga otoridad. Makikita mo rin naman doon sa video nung nakatakas siya na yung host niya ay hindi pa nga natanggal eh. Alam mong nagmadali talaga siyang tumakas. So nakitang parating kami. So yun talaga yung naglo-load dun sa mga lorry na nandun. Dun sa test na kinandak ng Bureau of Customs, dun sa mga na-seize na fuel, nakita nila doon na ito ay mga smuggled fuel. Ang barkong hinaharang noon ng NBI at Customs. Jason Bradley. Jason Bradley ang pangalan. Ito rin ang barkong MT Jason Bradley na ilang buwan lang makalipas ay lumubog sa dagat sa Bataan at ngayon ay isa sa mga nagdudulot ng oil spill doon.
Sa dokumentong ito ng Bureau of Customs na aking nakuha mula sa isang source, lumalabas na noon pang April 2022, meron ng warrant of seizure and detention ang barkong MT Jason Bradley matapos bumagsak sa fuel marking test at bigo makapagpakita ng proof of payment ng duties at taxes, bagay na kinumpirma ng DOJ. Yung kasing Jason Bradley, in fact, meron siyang seizure order nga from customs dahil involved na ito sa isang kaso before na pending dito sa amin. At yan ay dahil sa oil smuggling. Yan ay ayon sa investigasyon ng NBI nung binerify nila yung mga records. Inaalam ngayon ng NBI kung meron ng warrant of seizure and detention ang MT Jason Bradley noong 2022. Bakit pa rin ito pinayagang makapagliyag na nauwi sa kanyang paglubog noong July 2024 sa Mariveles, Bataan? Sa marine protest na isinumite ng Chief Engineer ng MTKR Jason Bradley, sinabi niyang nakaladkad ang kanilang angkla sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Sinubukan raw nilang magmaneuver para makahanap ng sheltering area sa Mariveles, pero ginupo raw sila ng malalaking alon at saka tumaob ang tanker. Kasama ito sa mga sinumite sa interagency investigation sa oil spill. Inanunsyo ng PCG na bahagyang naiangat na ang unahang bahagi ng MTKR Jason Bradley. Yung Counterintelligence Division at ang Bataan District ko ay continuously nagko-conduct ng investigation at meron kaming naaamoy na something fishy is going on. May possibility na merong managot so far sa takbo ng investigation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tinaasan ng Department of Agriculture o DA ang indemnity o ang bayad para sa bawat baboy na kailangang patayin dahil apektado ng African swine fever. At kahit may outbreak sa ilang probinsya, iginit ng DA na hindi kailangang magdeklara ng state of national calamity. Nakatutok si Bernadette Reyes. May bakuna na kontra African swine fever na nasa bansa. Inimport ito ng isang Vietnamese company pero inabutan na ng expiration. Nangangambang samahang industriya ng agrikultura na baka gamitin ito kontra ASF. Kahapon, nagdeklara na ng state of calamity ang Batangas dahil sa ASF. Sabi nila may naiwan na vaccine last year na I think 150,000 doses na yun ang in-extend naman pwedeng gamitin. Sino-object natin yung paggamit kasi dapat bago, no? And isa is walang assurance kung may effect pa yan. Pero siniguro ng Department of Agriculture na hindi bibilhin ng Pilipinas ang expired na ASF vaccine. The government will not buy expired vaccine. The government will not accept any expired vaccine. Kung yun ay expired, ibig sabihin yung efficacy nung bakuna will be in question. Sa 600,000 doses na bibilhin, 10,000 ang inaasang darating ngayong linggo na binili sa pamamagitan ng emergency procurement. Gagamitin ito para sa emergency inoculation o pagbabakuna sa mga affected areas para mabawasan ang epekto ng muling pagtaas ng mga kaso ng ASF. Tinatayang may 2 years na validity ang bagong vaccine. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa Batangas, tinututukan din nila at ng Bureau of Animal Industry ang North Cotabato at Occidental Mindoro kung saan mataas ang kaso ng African swine fever. Tinaasan naman ang indemnity o bayad sa mga magsasaka sa bawat baboy na kailangang ikal o patayin dahil infected ng sakit. 4,000 pesos ang bayad sa kada biik, 8,000 pesos sa medium size at 12,000 pesos sa large size. This will definitely help na makontrol yung pagpupuslit doon sa mga infected animals. Kasi normally, yan ang pinaka-reason bakit mabilis kumalat yung ASF. Kung isusuko na nila yung baboy na may infection, mapipigilan yung pagkalat. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi kailangan magdeklara ng state of national calamity sa bansa para labanan ng ASF. Siniguro ng kalihim na hindi magkakaproblema sa supply ng baboy at hindi rin sisipa ang presyo. Wala naman ako nakikitang perceived na shortage. It's farm-based ang lockdown ngayon. Hindi naman buong municipality or buong probinsya.
Kaya kakaroon pa rin ng movement. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Walang paglagyan ang tuwa at excitement ng mga kaanak at kabarangay sa Maynila ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Pati ang paaralan kung saan siya nag-aral noon, naghahanda na para sa Heroes Welcome mula sa Malate, Maynila. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, very proud ang mood dito sa Barangay 711 sa Maynila. Ngayong magbabalik bansa na ang kabarangay nilang si Carlos Yulo. Tila double celebration nga to dahil sa Huwebes naman, piyesta dito sa kanilang barangay, kaya may mga banderitas. Sabik na ang mga taga-barangay 711 sa Leverisa, Malate, Maynila sa pagbabalik bansa ngayong gabi ng kanilang kabarangay na si Carlos Yulo. Congratulations, Kaloy! Balato ko! Ay, gusto ko talaga siya mayakap. Bukas papaparada si Kaloy pero ngayon pa lang excited na raw silang makita agad ang kabarangay nilang umukit ng kasaysayan. Excited na una. Kaloy, magandang ang hangarin mo sa Pilipinas, nakuha mo yung gold. Sana itong pyesa dumating siya ngayon sa Barangay 711. Ilan sa kapitbahay nasubaybayan daw ang pagtumbling-tumbling at tagumpay ni Kaloy from Malate to Paris. Paano ko ni Kaloy mula pa nung bata? Imagine mo po yun, kapitbahay na po namin. Ngayon po, siya na po yung nagpe-present sa Pilipinas. Pero kung meron man na mas excited talagang makita si Kaloy, yan ang kanyang lolo na si Tito Boy na nagplansya na nga ng damit na isusot niya sa inaasahan niyang muling pagkikita nila ng apo. Very, very, very excited. Gusto niyo po makita sana si Kaloy? Gusto. Tagal lang hindi pumupunta dito eh. Mahigit 2 years na yata eh. Masaya kung pupunta siya rito, magkaroon ng victory party. Masaya, di ba? Oh, everybody happy. Naghahanda na rin si Heroes Welcome ang Aurora A. Quezon Elementary School kung saan graduate ng elementarya at nahubog ang galing sa gymnastics ni Kaloy. Kanina, nagmeeting na ang faculty para sa ipapadala nilang 600 estudyante, magulang at teachers bukas sa programa sa Rizal Memorial Sports Complex pagkatapos ng Heroes Parade. Magiging audience ng mga bata doon, of course, para makita naman nila ng personal si Carlos. Welcome back, Kaloy! We love you! Emil, bukas dadaan yung parada ni Kaloy sa Adriatico Street na sunod na kanto lang nitong Leverisa. Sabi ng ilang taga rito, lalabas daw sila para ipakita ang suporta at personal na makita ang kabarangay nilang double Olympic champion. Yan muna ang latest mula rito sa Malate sa Maynila. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Isinusulong ni Congressman Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa lahat ng opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo. Ang sinumang magpo-positibo, posible umunong masuspinde o matanggal sa pwesto. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Mandatory random drug test kada 6 na buwan ang ipinapanukala ni Davao City Representative Paulo Duterte para sa lahat ng elected at appointed officials ng pamahalaan, kasama na ang Pangulo. Sa House Bill 10744, sinabi ni Duterte na gagawin ito sa pamamagitan ng hair follicle at urine test. Ang sinumang magpopositibo, mahaharap sa kasong administratibo at pwedeng masuspindi o matanggal sa pwesto. Ang mga kandidato naman sa eleksyon, pwedeng voluntaryong magpa-drug test sa loob ng 90 araw bago ang botohan. Sabi ni Duterte sa panukala, nakasaad sa konstitusyon na ang public office ay public trust at dapat ang mga magsisilbi sa gobyerno ay responsable at may integridad. Nananatili anyang problema ng bansa ang iligal na droga. Nitong 2022, halos 4,000 raw ang nagpa-admit sa iba't ibang rehabilitation centers sa bansa. Kaya mahalaga raw na maging kalakaran na ang drug testing para makontrol ang problema. Nai-refer na ang panukala sa House Committee on Dangerous Drugs na siyang didinig sa issue. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Margarita Nograles, it will go through the process.
Sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to, and na it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. Sinubukan naming kumuha ng panayam kay Congressman Duterte pero wala kaming nakuhang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nagpadala ng note verbal sa China ang Foreign Affairs Department laban sa pagpapakawala ng flares ng China fighter jet sa Bajo de Masinloc. Ang Armed Forces of the Philippines naman, bagamat hindi papatol, handa raw lumaban at gumanap sa kanilang tungkulin. Nakatutok si Chino Gaston. Ang pagpapakawala ng flares ng China fighter jet sa harap ng patrol aircraft ng Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc nitong August 8, formal nang iprinotesta ng Pilipinas. The department also sent a note verbal. The essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet plane posed no threat to the PLA Air Force. Sabi pa ni Manalo, nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Kaya kung tutuusin, ang China ang lumalabag sa ating airspace. They're within our rights and they entered over our airspace. So they were undertaken over our airspace. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, pinapalala raw ng China ang tensyon. Bagamat hindi raw papatol ang Pilipinas sa mga ganitong pang-uudyok, handang lumaban at gampanan ng AFP ang tungkulin nito. All these illegal, unsafe, unprofessional actions increase the risk for any untoward incident. We have our partners and ally. We are showing the world through the Transparency Initiative all the actions that the PLA is doing, if only to increase the deterrence. We don't want to get to a situation that there would be a downward spiral of escalation. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the Armed Forces of the Philippines. We will not be deterred. Hinala ng AFP galing ang fighter jets ng China mula sa isang military base at hindi sa isang aircraft carrier sa West Philippine Sea. Hindi rin daw alam ng AFP kung ilan talaga ang mga Chinese aircraft na lumilipad ngayon sa West Philippine Sea. Our aircrafts cannot float in the air for a period of time. They have to land. So monitoring them cannot be a certain or particular date or period. Siguro pag may lumipad, then we can be informed for our monitoring. Ayon sa AFP, kailangan na ang dagdag na air assets ng Philippine Air Force sa harap ng mga tumitinding paggigipit ng China, hindi lamang sa karagatan, kundi maging sa himpapawid. Nitong Hulyo, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng 14 na bagong multi-role fighter jets. Ayon sa source ng GMA News, may napili na sanang supplier pero nagkaroon ng problema sa supply ng aircraft. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi raw alam ni DepEd Secretary Sani Angara kung nagkaroon ng mishandling o maling paghawak ng pondo ang gobyerno. Ang issue na yan, binanggit ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo na isa sa mga dahilan ng pagbibitiw niya sa gabinete ng Pangulo. Sinubukan daw itama ng bise ang nakita niyang mali pero wala umano siyang nakuhang suporta at wala rin daw siyang nakitang pagbabago. Sabi ni Angara, Commission on Audit o COA ang nakakaalam kung nagkaroon talaga ng mishandling dahil nakikita ito sa kanilang mga report. Pero sa tingin daw niya, walang pagkukulang ang administrasyon lalo na sa edukasyon. Makikita natin sa mga COA reports yan. It's the COA who really knows if there was mishandling. At plansyado na po ang ruta para sa Heroes Welcome bukas ng ating mga ikinararangal na Pilipinong atleta sa Paris Olympics. Ang mga kalsadang daraanan ng parada, alamin po sa pagtutok ni Joseph Moro. Alas 3 ng hapon bukas magsisimula ang Heroes Welcome para sa lahat ng mga Pilipinong atleta na dumalo sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, isang malaking pagdiriwang daw ang ikinasanala para sa karangalan dinala ng lahat ng mga Olympians sa pangunguna ni double Olympics gold medalist Carlos Yulo. Ito ay isang selebrasyon ng paglahok natin sa Paris Olympics. Parangalan din po natin sila kahit hindi po sila nakakuha ng medalya. Sa Maynila, iikot ang convoy.
Sakay ang mga atleta sa isang float. Sa Vicente Soto Road sa May Aliw Theater magsisimula ang convoy at kakaliwa ito sa Rojas Boulevard. Kung gusto niyo makita yung ating mga Olympians, isa sa kanilang dadaanan ay itong Rojas Boulevard sa tapat mismo nitong estatwa ni Dr. Jose Rizal at sandali na titigil dito yung convoy. Simbolikong pagpapakita na sila ang mga makabagong bayani ng ating panahon sa kanilang galing na ipinakita sa Paris Olympics. Mula Rojas Boulevard, kakanan ito sa Padre Burgos hanggang sa Finance Road. Kakanan sa Taft Avenue at kakanan ng Quirino pagkatapos ay sinadyang ikalawa muna ito sa Adriatico kung saan lumaki si Yulo. At pagkatapos ay diretso na sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan magkakaroon ng maikling programa na libreng mapapanood ng publiko. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, hindi magsasara ng kalye para sa parada at nakahanda rin daw sila kung uulan. Hindi rin suspendido ang number coding. Tinatayang mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon ang parada. Stop and go lang naman tayo. Yung ating pong floats ay may provision po for rain cover. Open lang po siya, pero kung sakali pong uulan, meron pong provision siya na may isasabit na lona. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil sa pagdami ng mga nagkaka-leptospirosis, inirekomenda ng Health Department sa mga lokal na pamahalaan ay pagbawal ang paliligo sa baha. Nakatutok si Maki Pulido. Nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig probinsya noong July 24 dahil sa magdamag na ulang dulot ng habagat at bagyong Karina. May mga isinakay sa mga bangka para makalikas at meron ding lumusong sa mataas na baha. Pero may iba na in-enjoy na lang ang baha at nag-swimming. Ganyan din ang karaniwang sitwasyon sa Maria Clara Street, Quezon City, na agad binabaha basta't bumuhos ang malakas na ulan. Tuhod pa lang yung tubig. Parang ini-enjoy pa nila. Siyempre, bata. Diba? Minsan mahirap din awatin. Si Health Secretary Ted Herbosa, inirerekomenda na magpasa ng ordinansa ang mga LGU para ipagbawal ang pag-swimming sa baha, lalo na ngayong tumataas ang mga kaso ng leptospirosis. Sa datos ng DOH, nagkaroon ng 255 na bagong leptospirosis cases. Mula July 21 to August 3, mas mataas ng 17% kumpara sa nakalipas na 2 linggo. Hindi malinaw sa inilabas na datos ng DOH kung ilan sa mga pasyenteng ito ang nagka-leptospirosis dahil nag-swimming sa baha. Ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI, may 66 na leptospirosis patients ngayon at karamihan ay kritikal at nangangailangan ng dialysis. Karamihan daw sa mga batang pasyente nagka-leptospirosis dahil sa pag-swimming sa baha. I requested DOH if they can still give us 10 more nurses because yung mga staff namin sa NKTI, lahat na sila nag-overtime. Nurses, nursing attendants, pati clerks. Kapag sunod-sunod na yung overtime, hindi na nila kakayanin. Ang Metro Manila Council magpapasa ng resolution para himuki ng mga LGU ng Metro Manila na magpasa ng ordinansang ipagbabawal ang paglalaro at pag-swimming sa baha. Sa panukala ng MMC, pagmumultahin ng mga magulang ng mga masisitang bata. Si San Juan Mayor Francis Zamora na siyang MMC chairperson, isi-certify as urgent daw ang panukalang ordinansa para maipatupad na ito sa kanilang syudad. Sa kabataan, hindi natin pwedeng pagmultahin sapagkat minor de edad sila, ay ang responsibilidad po ay ipapataw natin sa mga magulang. Sa circular ng DILG na magre-rekomendang magpasa ng ordinansa ang mga LGU sa buong bansa, community service, ang parusang ipapanukala ni DILG Secretary Benher Abalos. The following day, tumulo ka sa paglilinis ng mga basura na dinulot ng baha, etc. Kasi pera. Hindi pabor si Pichi De Leon ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office. Mahirap naman daw kung nabiktima na nga ng baha, pagmumultahin pa. How will they pay if talagang nabaha sila? Hati naman dito ang mga residente ng Maria Clara Street, Quezon City. Pag may ordinansa na, siyempre alam na nila yan na bawal, merong multa. Halimbawa, baha na. Tapos ngayon, siyempre, busy ka sa pag-aano ng mga gamit mo sa loob ng bahay. So ngayon, may anak ka, hindi mo na malaya na lumabas, nagtampisaw doon. Paano po yun? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa mga balak mag-abang sa homecoming parade ng mga Pilipinong atleta na dumalo sa 2024 Paris Olympics, huwag kalimutang magdala ng payong. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang mga pagulan sa Metro Manila sa hapon kung kailan gaganapin ang Heroes Welcome para kay Olympic double gold medalist Carlos Yulo at mga kapwa Pinoy Olympian. Sa ibang bahagi ng Luzon, sa hapon din inaasahan ng heavy to intense rains.
Partikular sa Northern at Central Luzon, pati sa Mimaropa. Sa Visayas, umaga pa lamang may chance na ng ulan sa Negros Oriental at ilang bahagi ng Bohol. Halos buong Visayas na ang ulanin pagsapit ng hapon. May mga inaasakan din pag-ulan sa Barm at Soc-Sargen bukas ng umaga. At halos buong Mindanao na ang posibleng ulanin pagsapit ng hapon. Pero posibleng babawasan pagdating ng gabi. Ayon sa Pag-asa, may 2 bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero walang direktang epekto sa bansa. Hanging habagat pa rin ang weather system na nagdadala ng mga pag-ulan partikular sa Luzon. At eto na nga, inaabangan natin, nakarating na po ang eroplanong sakay ang mga Pinoy Olympian mula po sa Paris. At nakatutok mula sa Villamor Air Base, si Mariz Umali. Mariz, kamusta na dyan? Yan po ang tinig ni Mariz Umali. Ang nakikita niyo po ngayon itong live na sitwasyon sa Villamor Air Base. Nakarating na nga itong mga atletang Pinoy na lumahok at nagbigay ng karangalan sa 2024 Paris Olympics. Kabilang siyempre dyan yung 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na nanalo doon nga sa men's gymnastics sa floor at vault. Siyempre, inaasahan din natin ang pagdating ni Ira Villegas na nanalo naman ng bronze medal sa women's flyweight division at Nesty Petesio na nanalo rin ng bronze sa women's featherweight division. Ito na po yung pinaka-best finish ng Pilipinas sa loob ng 6 na dekada ng paglahok natin sa Olympics. At ayan na nga po ang ating golden boy na si Carlos Yulo na nanalo ng 2 gold medal dito sa 2024 Paris Olympics. Hawak-hawak niya ang watawat ng Pilipinas at proud niyang pinapakita ito sa lahat ng mga well-wishers na nag-aabang sa kanya dyan. Winawagayway nila ang mga Pinoy flag para dito sa ating Pinoy pride na si Carlos Yulo. At ngayon, tawagin po natin si Mariz Umali. Mariz, kamusta na dyan? Ang taas siguro ng energy. Ayan! Becky, naririnig mo ako? Naririnig mo ako? Yes na yes. Hello? Yes, Go ahead, Mariz. Kaya nga na nabanggit ko ay a very festive ang mood dito sa presidential hangar ng Villamor Air Base, Vicky. At nakikita na natin na nakababa na nga ang ating mga magigiting na mga Olympian. At hawak-hawak ni Nesty Petesio ang watawat ng Pilipinas kasabay niyang bumaba ng passenger steps mula sa chartered flight. Si Carlos Yulo ang ating double Olympic gold medalist. At ngayon nakikita natin na sinasalubong sila ng kanilang mga kamag-anak na sila lamang ang pinayagan na sumalubong para mas mapanatili yung pagiging pribado ng selebrasyon at okasyong ito. Kanina nakita natin isa-isang nagsibabahan ang mga Olympians. 12 po sila na nanggaling sa Paris at sinalubong sila ng mga grade school student ng Villamor Air Base Elementary School na nagsilbing mga honor guards. May mga hawak sila, mga watawat ng Pilipinas at mga bouquet ng mga bulaklak para ipangregalo rin, ipangsalubong o yung heroes welcome para sa ating mga syempre mga Olympians. 7:07 ngayong gabi nang nag-touchdown dito sa Villamor Air Base via chartered flight ng Philippine Airlines PR888. Ang pinakaabangan natin, ang pinakaabangan na sambayanang Pilipino, ang magigiting natin mga Olympian na nagtaas ng watawat ng Pilipinas sa mundo. Kabilang nga, gaya na nabanggit ko, ang ating Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo na dumating na sa bansa. At 50 mga grade 4 students ng Villamor Air Base Elementary School ang sumalubong sa kanila. Kasama rin yung mga Olympian na nauna na nga dumating dito at mga pamilya ng mga atletang ito.
bukod kay Kaloy, kasama na nakita natin na dumating ang mga bronze medalists na sina Nesty Petesio at Ira Villegas at iba pa mga Olympia na sina Ando, Elrin, weightlifting, Bakyadan, Hergy, boxing, Saniza, John, weightlifting, Hoffman, Lauren, athletics, Yumir Marshall, boxing, Ernest John Obiena o EJ Obiena, athletics or pole vault, Carlo Payalam, boxing, Vanessa Sarno, weightlifting, John Christopher Tolentino, athletics. 5 Olympian naman ang narito na nakasama sumalubong sa mga Olympian na ito na sina Giovanni Delgaco, Jarrod Hatch, Kiyomi Watanabe, Kyla Sanchez, Sam Katantan, at narito rin ang Philippine Air Force Band para mas maging festive yung mood. 5 ang hindi na sumabay sa pag-uwi ayon sa Office of the Presidential Protocol, Vicky, dahil may iba pa raw silang mga kompetisyon kung saan dumiretso na sila. Kabilang dyan sina Ardina Doti, Alea Finnegan, Levi Jung Ruvivar, Emma Malabuyo, Bianca Pagdanganan. At kasama rin ng buong delegasyon sa Philippine Olympic Committee President Bambo Tolentino at iba pang opisyal ng Philippine Olympic Committee. Nauna nang bumaba sila at mga coaches, tanging mga miyembro naman ng pamilya gaya ng binanggit ko ang pinayagan sumalubong sa kanila dito sa Presidential Hangar. At kanina nakausap natin yung ilan sa mga kaanak, si Dominic Cordero Villegas, kapatid, kuya at former coach ni Ira. At sabik na sabik daw sila at proud na proud sa tagumpay ni Ira. At malaking karangalan na raw ito na lumaban si Ira sa Olympics at tuloy ang ensayo para sa LA 2028 Olympics. At yung mga Olympian na ito ay bibigyan lang na ilang minuto na makapag-refresh sa loob bago dumiretso sa Malacanang kung sila sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at First Family, at magkakaroon doon ng awarding ceremony na susundan ng dinner reception. At bawat isa sa mga Olympian gagawaran ng presidential citation kamit ni Carlos sa Paris Olympics na double gold pa, ay pagkakalooban din siya ni Pangulong Marcos ng Presidential Medal of Merit. Wait lang. Kailangan po tayo lang na tuminaw na panalo tayo ng isang medalya. Panalo po namin ng medalya. Panalo po namin. Of course, meron pa po akong isa pa pong Olympic 28. Pag-aandaan ko po yun na mabuti at magpa-practice pa po ako na maigi pa. Kaloy, how do you plan to reward yourself? Plano mo after this one, magbabakasyon, magpapahinga, bago yung ating pagsabak sa susunod na Olympics? Of course, magpapahinga din po. Siyempre, kailangan ko gumawa ng mga plano po for the next cycle po ng Olympics. Yun po. Salamat po. Carlos, how do you plan to reward yourself, Carlos? Carlos, how do you plan to reward yourself? Balik na po. Sorry. Ayan, mga kapuso. Nagkaroon na tayo ng pagkakataon na syempre very festive kasi yung mood dito at lahat talagang inaabangan na makausap si Kaloy. So yan po. Ayan, kanina sinabi niya na tagumpay ito ng sambayanang Pilipino. At syempre, ito ang kanyang regalo para sa buong sambayanan. Ngayon po, si Kaloy ay pumasok na, si Carlos ay pumasok na sa Maharlika Hall kasama ng iba pang mga Olympians. Magkakaroon sila ng pagkakataon. Nasaan ba siya? Magkakaroon ng pagkakataon na Chloe, ito si Chloe naman kasama rin niya. Chloe, anong mensahe mo? Para sorry, wag na raw. We respect that. Mga kapuso, Kaloy, sakay ng chartered flight. Gaya nga po ng binanggit ko kanina, ay mabibigyan sila ng pagkakataon na makapag-refresh dito sa Maharlika Hall.
At ilang sandali lamang po yan. Kanina nakabang na yung mga 3 bus para sakyan ng mga Olympian. Diretso na po sila sa Malacanang kung saan naman nag-aabang, naghihintay ang awarding ceremony at dinner reception para sa mga Olympians na ito. Doon ay sasalubungin sila ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Liza Araneta Marcos at First Family. At doon po ay gagawaran ng presidential citation ang bawat isa sa mga 17 na mga Olympian na dadalo po sa selebrasyong ito. At may Presidential Medal of Merit naman si Kaloy para sa pinakamataas na tagumpay na kanyang nakamit. At mga kapuso, mahaba pa ang gabi ng mga Olympian na ito dahil pagkatapos sa Malacanang naman ay meron pang victory party para sa mga Olympians na ito at para rin po sa mga pamilya nila sa isang hotel naman dito sa Pasay City. So hanggang sa masandaling ito ay nandito po yung mga media na nag-interview pero yung mga Olympians po ay pinapasok na doon. Off limits na po ito para sa mga media para mabigyan sila ng private time naman nila para sila. Alright, yan po ang ating gold medalist na si Maris Umali. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Muling ginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Sa isang podcast, tinanong si Duterte kung dadalo siya sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa extrajudicial killings kung ipasasampi na siya. Hindi diretsyong sinagot pero kinwestiyon ulit ng dating Pangulo ang kapangyarihan ng ICC sa bansa. Buwelta pa niya, marami raw nangyayaring patayan sa ibang bahagi ng mundo pero wala anyang ginagawa ang ICC. Nauna nang sinabi ni Representative Robert A. Barbers ng House Committee on Dangerous Drugs na kabilang ang dating Pangulo sa iimbitahan nila sa Quadcom investigation ng Kamara. Ano yung ICC na yan? I do not recognize that. Ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday. Tanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? Hinihintay na ngayon ng Pangulo at iba pang opisyal ng Malacanang sa Malacanang ang mga Pinoy Olympian, kabilang si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, sa loob lamang ng ilang minuto ay naasahan na nga ang pagdating ng Pinoy Olympians dito sa Palasyo ng Malacanang. Ilang di pa lamang, Mel, mula sa aking kinatatayuan, dito tatayo ang Pangulo para personal na salubungin ang mga Olympians. Kasama ng Pangulo ang First Lady at ang First Family at isa-isa nasasalubungin kakamayan ng Pangulo ang mga atleta. Hindi sila group welcome ka nga, magkakaroon ng moment, makakapaglakad dito sa nakalatag na red carpet ang bawat isa sa mga atleta bago sila tumuloy dito sa reception hall kung saan magkakaroon ng dinner at awarding ceremony. At tulad nga na nabanggit ng Chief Presidential Protocol kahapon ay bibigyan sila, gagawaran ng bawat atleta ng Presidential Citation at para kay double gold winner Carlos Yulo ay Presidential Medal of Merit naman. At ang inaabangan siyempre ay ang i-anunsyo mismo ng Pangulo na cash incentive para sa mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Samantala, Mel, nakita natin ang menu sa inihandang hapunan dito sa Malacanang. Ang kanilang ulam ngayong gabi ay salmon belly na sinigang sa kamyas, may Angus beef at ang dessert nila ay chocolate cake. Mel. Maraming salamat sa iyo. Nagutom ako doon Ivan Mayrina. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.